Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Bihara Valera. Nandito po tayo ngayon sa Ospital ng Maynila kung saan may magaganap na rally. Dahilan sa di pagkakaunawaan ng mga empleyado at sa sinasabing pang-aapi at pang-aabuso ng pamunuan ng Ospital ng Maynila. Nandito po tayo ngayon upang alamin ang dalawang panig. Boss! Asa rito? Hello? Ang hirap po magtrabaho ng masama ang loob at saka hindi po namin magampanan ang talagang trabaho namin dahil sa natataranta kami. Dahil sa maraming tao, pinahihiya kami. Yun lang po inaano namin kay Dr. Morales. Pinapahiya ang mga empleyado sa maraming tao at ginagawan pa niya ng pag-complain na yung mga pasyente at saka mabantay para maalis kami sa trabaho. Tama po ba yun? Hindi po tama yun. Ano po trabaho niyo rito sa... Ay, nursing attendant lang po ko. Nursing attendant? Opo, tao po ko ni Mayor Alfredo Slim. Kay Mayor wala kami masasabi. Mahal na mahal namin si Mayor. Pero ang inilagay niya dyan, hindi karapat-dapat. Sa totoo lang kasi hindi ko alam kung ano ang pagmamalupit sa kanila. Hindi ko masasagutan kasi even up to this time, wala naman silang reklamo na inihahain sa ating opisina. As a matter of fact, every time matatapos ang aming department head meeting with Mayor Lim, I made it a point I announce and echo to them everything na pinag-usapan. And then kahit na anong gusto naman nila, open. In every meeting that I have with them, I have the minutes of the meeting and I have the tape recorder. Nag-uusap kami. So hindi ko alam, ano ba yung pagmamalupit? Yung pamamahiya sa mga empleyado in public. Wala akong natatandaan na ipinahiya sila in public. No? Unless otherwise, kung sakasakali man, if ever that happened talaga, yung meron kang ginawang grave mistake sa pasyente, may kapabayaan ka. Na right na lang din, parang natural ako na magugulat ka. And even now, di ba? First time niyo ako na-meet, my voice is already this voice. Di ba? If you do not know me, and if I am not here right in front of you, nasabihin nyo, lakas mo ng boses ng tao yun. Di ba? But still, you're just talking. Di ba? So this is my natural voice. Ang ano ho namin kay Doktora, maging patas lang siya. Hindi yung pinahihiya kami sa maraming tao. Doon lang po, anong patas po? Yung... Ibig sabihin, pwede niya kaming kagalitan pero hindi sa harapan ng mga tao. Ano bang ginawa niya? May pinag-aralan kami, mga profesional, mga doktor, mga nurses. Bakit kayo kinagagalitan? Bakit? Ay, hindi ho namin alam. Dahil pinapersonal kami dahil sa dati naming direktor na si Doktora Tan. Hindi po kami tao ni Doktora Tan. Darling, sa dami ng inabutan kong problema sa ospital ng Maynila, sa tingin nyo, may oras pa akong mamersonal. Eh, di ba? And kung mamimersonal ako, sa tingin nyo kaya, eh makakausap nyo pa yung tao dito? Kahit ngayon, tanungin nyo po sa amin sa Manila City, wala ho akong ikinomplain na tao. Sila ang nagko-complain sa akin. At kahit ho bago ako naging director, assistant director pa lang, mayroon hong mga nag-complain. Same as what you are telling me now. Assistant director lang ako nung time na yun. Nag-file sila ng complaint sa City Hall. Ano yun? It was exactly April also. February nung i-final nila yun, April. Up to this time, alam niyo kung anong sinabi nila sa liga, hindi naman talaga complaint yun eh. Inutusan lang po kami ni Dr. Tan na gumawa ng complaint letter against you. Kaya yung dalawang doktora na isabi nila isa daw ngayon ang namumulong, nag-retract. Nagpunta ho doon, gumawa ng sulat, we are retracting our complaint because we don't have anything against Dr. Morales. Nung ipatawag din po yung mga nurses na yun, tinanong, ano bang complaint yun? Wala ho. Sinabi lang po namin yung incident, wala kami talagang complaint. And now here you are again, giving the same sentiments. Ano ba talaga? Diba? Paano po na-trauma po yung asawa? Kasi dati, ibang taong siya ko IC, matagal na kasi yung director namin po okay lang. Eh, nang mapunta si Dr. Malaka.
may kaya rin ako. Pero tingnan mo, dahil ang kay Mayor, nagsisilbi ako. Ngayon, Lalo ang misis ko, ginawa niya, OIC sa linin yan eh. Ngayon, ginawa niya, nagkaroon ng problema sa linin eh. Yung mga linin, packs, no, hindi naman niya kasalanan yun kasi kung ano ng ospital yun, pinapalabas sa labas yun eh. May laundry lang eh. Ngayon, ginawa ni Doktora Malak, tinigil yung pagla-laundry sa labas. Ngayon, siya ang parang hindi na may kasalanan. Ngayon, siya, ginawa siyang labandera. Hindi baba mo na muna. Naglabas siya, lahat ng mga madugong linim, madugong mga packs, mga siya naglalaba. Bali, tatlo sila naglalaba ron. Kayo ba hindi napapagod? Ang daming mga Pwede magbaba ng ilang konti yung bed placard capacity para yan, hindi kung ilang naman pasyente masyado. marating. Gusto niya matapos lahat yung Sa mismong oras. Oo. Minsan nga, nag-extend pa nga yung misis ko, alas 6, alas 7 na nga nakaka-uwi eh. Samantalang 8 to 5 lang ang trabaho nila. Kasi yung sa laundry, ganito yan eh. Sa laundry, ang ospital ng Maynila ay nagkaroon ng utang na 1.4 million doon sa dating administrasyon. At isa yan sa dahilan kung bakit nagalit po ang ating mabutihing mayor, dinatnan niya ang ospital na walang kumot ang mga pasyente. Kahit naman po siguro sino, ang relatives, magkakaroon po ng paghihinanakit sa ospital dahil walang kumot. No? Nang malaman po namin, ilang piraso lang yung kumot. Pero ngayon po, puntahan ninyo, inipon na po namin, nakita na namin yung mga ibang kumot. Ang dami pong kumot. Ang kaso nga lang po, may mga kumot din na nawala talaga sa ospital. Nagtuturuan kung saan sasakyan isinakay. Pero wala naman po kami masabi. Dahil those are hearsay. Now, yun yung sinasabi ninyo sa laundry, hindi po siya nasigawan, hindi po siya napagalitan. Siya lang po ay pinagsasabihan namin na i-defend niya yung mga tao niya kasi itinuturo siya na walang kumot. Siyempre, laundry yun. May nagsabi po na pinaglalaban niyo raw po, mano-mano daw po. Alam mo, may pinaglalaba akong mano-mano pero bystander. Bystander. Sinusweldo ako ng 300 pesos per day. May picture ako. 4 hanggang 5. Andyan yun. Yung mga sa halip, naniniwala kasi ako as a hospital administrator na kasali ang komunidad para mapaganda mo ang iyong ospital. Hindi ko naman mapapaalis ang bystanders. Hindi ko rin naman mapapaalis itong mga nasa paligid ko. I might as well maximize their presence. Tungkol po sa dating pamamalakad. Dito? Ayun nga, isa man dyan dati, mukha yung x-ray nga sira. Hindi makapag-x-ray. Elevator, sa terto, akit ka sila elevator. Ayan, nanireklamo iba niyang brand din. Pagturon, ano pa po yun? Wala na, yun ang sopa na dapat. Ang pinaglalaban ho namin dito, yung maayos ang pamamalakad. Mayor! Tulungan mo naman kami! Hindi tama ang ginagawa ni Doktora Morales. Andito ako ngayon sa harapan nyo. Tao nyo ako. Ilang taon na ako nagsisilbi dito. Pero hanggang ngayon lang naging direktor na ganyan ang sa empleyado. Mahigpit po siya, pero sabihin na natin, pilit man siyang inaanohan ng mga tao, criticize yung sistema niya. Pero yung sistema niya na talagang pinakamainam. Maraming ospital na pinagdaanan niya na nag-improve. Tulad na lang ng Gat Andres, nung hinawa kanyang Gat Andres, hindi ganun kaganda. Pero nang napagdaanan niya yun, kahit naalis siya doon, maayos na yung sistema kasi na-adapt na nila yung pagbabagong sistema. Hindi naman kasi lahat ng tao, no, kahit sabihin natin edukado, may hangganan din. Pag binigyan ka ng warning, hindi ka sumusunod sa superior nyo, hindi nyo binibigyan ng kaukulang paggalang, natural, magagalit din. Talagang may hangganan. Pero sabihin na natin, hindi naman sila siguro hinihiya in public. Eh yun o, pinagbibintangan kami ng kung ano-ano. Kasi nakaupo siya. Ano laban namin? Sir! Mayor! Matagal na po ako nagsisilbi sa inyo. Ang laki ng utang na loob ko sa inyo. Pero sa puntong ito, sir, I'm sorry!